Makon gani sa pulong ang Ginoo, ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. No? Kag tanan kita mapapatay. Pakikon na sinong katambi. Araw na nakalba ninong katambi. Tanan kita mapapatay. Pakikon si mong katambi. Yan. Tanan kita mapapatay kag pagkatapos dan paghukom. Yan. Luto mo laman kung arin ka kung langit o impyerno. Pero may exemption ang kamatayan kung may rapture. Iba na ito nga topic ang sa Japan gina to. May dalawa ka tao nga manugsimba. Pakiko na si mong katambi, mayad lang ang gabi. Okay. May dalawa ka tao nga para simba talagid. Grabe ginagsimba. Tapos, napatay ang darwa nga dyan dungan sa dagid. Tapos, pag-abot ang sa kabilog, nasublang-sublang ta ng Ginoo kaganang kon, well done, good and faithful servant. Sulatigi sa kangging harian. Ang sa kabilog, napatay ra, pero duduta naging dara sa alibag kainit nga lugar. Anong ko na sa Ginoo? Ginoo, gawali ako sa kalibutan. Ginoo, mapakayan ako sa mga nagamasakit. Ginoo, gapang subol ako ang malayng espiritu. Basi digi ako ing butang sa alibog kainit nga impyerno. Anang sabat ang Ginoo, kag diyan nakasulat sa Bible, ara ako kakilala kanimo. Mabasa kita ang pulong sa ang Ginoo nakon sa 1 Samuel 16:7c. Ang pagtingin ng tao ay iba sa pagtingin ng Diyos. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo. Ngunit, ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Yan, sa tagipusod ko nga sa lang ang Ginoo. Anakon sa pahayag sa 21:7-4, ito ang makakamtan ng magtatagumpay. Ako'y magiging Diyos niya, at siya na may magiging anak ko. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Nakon sa pahayag 21:8, baliza lang ako ginabasa, king sulat ko digang Bible na. Tigiran sa may Bible. Basta kung may gusto magsilang ang Bible, lagi, pitigin sa. Nakon sa pahayag sa 21:8, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapit, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila'y sa lawa ng nagliliyab na apoy at asopre. Ito ang pangalawang kamatayan. Napangabay ang tanan sa magtindog, ma-pray kita. Ginoo, sa gabi nga diyaga, pabas kami, Lord, imong aman mga kaugalingan. Ginoo, hindi naman maabot imong isip, tangad kami, Lord, may limitasyon ng mga tao. Akon pangabay, Ginoo, kanimo buligi ang bawat isara ka naman, nga maintindihan naman dyan, Lord, aman mga ginatunan ng imong mga pulong. Lord, kapangabay kami sa imong Holy Spirit, nga i-protect kami, kagtuguran kami, Lord, ang knowledge and wisdom nga nagalim, Ginoo, kanimo. Salamat, Lord, sa chance, sa pamilya nga dyan, Ginoo, nga may nabatsyag, Lord, nga libog kasakit, Ginoo, nga naturan sa ng nanay, Lord. Akon pangabay, Ginoo, mag-comfort ka, Ginoo, sa bawat isa ra kananda. Buligi sa the Lord, isupply tanananda, Ginoo, ng mga pangangailangan. Salamat, gid, Ginoo, kanimo. Natugen pa tanan kanimo, Holy Spirit, let your will be done. In Jesus' name we pray. Amen. Akon wali, ging titulan ko nga, langit ba o impyerno? Pakikon si mong katambi, maswerte ang gapamati
kagahimo ang pulong ang Ginoo. Pakikapat-kapat. Ang ganito dito yun. Ang kamatayan, aling kung hindi natin mo laman, kung sa din kita mapayan. Minandiyan ako gani nga na istorya. Ako kun, ano na to, ang mga kabawuron ko na ang prepararan. Uy, ay, Dimandan istorya ka na kun. Pero ang sa Bible, matod gidan, gabutang, nga tanan kita, mapapatay. Dapat prepararan. Adin, sa darwa nga na mo gusto mapayan. Dading apoy kita pa, di na tumulaman kung ano gid atan gusto mapayanan. Ayos lang ra limog no. Maguntong mo lang kumadasig. Mamatay gid na siya. Tapos ano kuno ang langit? Ang langit diya alibog ka sa diya. Ang butang pangani sa may Bible, ang karsa na dito, dulawan. Uy, maka-gold ka lang ang for dya, 10,000. Bukan dya gold na, siguro. Sa maslit ang gold, pero sa may langit, nalapak-lapakan lang. Kag ang light to, ang kasanag, ang Ginoo mismo. Mamanang kasanag, magalanyag sa bawat isarakan natin. Kag ang kaboy dito, malipayon, kag aragid katapusan. Nagirong man ang sa impyerno. Ang sa may impyerno, grabe kainit. Nalangoy-langoy mo gid, sinong katisting ka painit kay na? Ako kapatistingin, painit kay na, aroy. Kung dobot gid man sa kantulan, no? Grabe gid kainit. 7 times pa daan o sobra pa ang kainit sa may impyerno. Kagang ang malibog ka, bukod pagin masadya dito, nalangoy-langoyan. Ang makapayan dito. Kag ang impyerno nga ging preparar para kay Satanas kag sa mga kampon. Para sa mga tao nga hindi agsunod kay Jesus. Para sa mga tao nga kaaway ang Ginoo. Si Jesus ang sadya ng plano. Ang Ginoo ang sadya ng plano. Gusto na makapayan kita sa langit. Pero gusto ni Satanas nga daron kita sa impyerno. Anang kun gani sa kasulatan pagid, alibog kalapad ang dalan papayan sa kapahamakan. Pero alibog kitid ang dalan para sa buhay na walang hanggan. Nagagistan ako doon ang gapayan dito. Ano na ibig sabihin? Ang iba gusto digi sa kalibutan. Ay gusto ko digi magmanggaranan. Gusto ko ako mas manggaranan pa kay Pacquiao. Ay, tapos gid. Mga na nang gusto, maging masadya di lang sa kalibutan, pero kung silanganin mo ang baybay, kararan, napupudpud ron. Masadya nga mga building, pag-abot ang linog, wasak. Tungod ang kalibutan, temporary lang. Aton maton nga lang nga urol yan, duto sa langit. Abi balang pakanta niya ang Ginoo. Kaywan kita, kapayan sa may langit. Pero natin kamay na ito, makita dito, ang prutas, gabutang na sa may Bible ha, ang prutas nga iba-iba ng bunga kada bulan. Dusigit, kulit-ulit. Pero natin dito makita, ang mga padira, mga kristal, tawag alibog ka sadya, kamo dyan, mapamangkotapanan. Ang sadya indong kabida di, nakamugit katitiraw pagtiraw. Duro no, pagtiraw di gino? Sino di kaya katangis? Katangis din no? Pero dito sa may langit, araran pagtiraw, araw pa pagtangis. Abibi palakpakanta na yung Ginoo. Kagan ang kontige, paywan natin masiguro nga makapayan kita gid sa langit. Anang kontige, dapat may pagtuo kita kay Ginoong Jesucristo. Anang kon sa Hebreo sa 11:1, ang pagtuo ay pagsarig nga mababaton ta ang mga bagay nga aton ginapaabot. Kadya ang kasiguraduhan sa mga bagay nga ara naton nakikita. Ara naton pa nakikita ang langit, pero laman ta nga may ging preparar ang Ginoo. Kagbasi matuo kita sa Ginoo. Kung gamitan ta ang ngaran ni Jesus, kung masakit kita, kung mag-pray kita,
magayad kita. Alam mo nindo, ang kamatayon, magayad rada ng Ginoo. Tungod kung ang tao mapatay digi sa kalibutan nga masakit, pag-abot dito sa langit, ginalipay tanang Ginoo. Kag-araron din masakit. Abi palang pakantapagid ang Ginoo. Ano ang atong ginatuuhan? Dapat tuuhan natin nga si Jesus ay manluluwas. Yan. Pati ka mura nga si Jesus manluluwas. Amen. Ayun ako sa Acts 4:12, araron iba sa bilog nga kalibutan ang makaluwas ka natin kundi si Jesus lang. Ang agsabad lang gid ang kasalanan. Gingiwan ang kasalanan, ginghadlangan na ang plano ang Ginoo ka na doon na alibog ka sa Diyos. Maman nga si Lord ni Juan, nagutan na naging sa sala, pero kita nga mga makasalanan, napalanggan na gid nga mayan. Pakikon sino katabi, palangga, kaugid ang Ginoo. Malakakain ng Yan, Ginoo. sa dyan o, kaganang ko dyan kung bilang na natin kasalanan, grabe gid ka duro. Ipabutang ka rin lang sa sangadlaw, tatatlo, kita lang mo ang sala. Kunwari, ara kita marites, nagilangan na eh. At taningin mo, agyuan kita sa tungawa, kaysa sa tunobra, sa salita, kag sa isip. Yan, tatlo lang anay sa sangadlaw. Ay payuan kong i-times natin sa 365 days. Ay sa Santuigal to, 365 nga adlaw. I-times mo na ito ga 1,000. 1,000. Isulp-sulp ko gidya kinay. 1,095. I-times mo, pira na rin mong edad. Kunwari kung may edad ko nga 50, may 54,750 kita nga sala. Aligduro. Pero tatlo pa lang na. Pero grabe rin, si Lord, imong pagsalang lang, ang bukan masadya si mong kaparyo, salaran na to para ka na. Grabe ka, sensitive ang Ginoo, no? Grabe ta na ka, mapinalang gaon. Ang 54,750 nga dan, kung ginbaton mo si Jesus, kung gintuuhan mo si Jesus, kag kung ipangayuan mo patawad sa Ginoo, ano nangihimon? Bulog na danubos. Tarandan ngayon mo mga salapa para nagpili ka rin karapit sa Ginoo, Lord. Buligi ako. Tanan nga, bakit masadya sa itong lawas? Sa itong mga ginay mo, iwanan ng Ginoo? Lulumpyuhan kung isurrender natin tanana. Hurdan tumayad aton Ginoo. Abi palang pakantagin ang Ginoo. Kagaton sunod na digi, ano aton ginatuuhan pa? Nga batunon natin nga si Jesus ang palansang sa cross, napatay ta na, para sa aton mga sala, kag nabanhaw ta na. Ang ipakita sa bawat isarakan natin, nga kung kita man mapatay, kagato kita kay Jesus, may kabuy kita nga ara katapusan, nga gaulat dito sa langit. Amen. Palakpakan ta ang Ginoo. Hallelujah. Thank you, Lord. Kaganang kun digi, ang pagtuo ko no nga ara inimuan, patay ra. Dapat kung gatuo ko, I love you, Jesus. Pero imong numa, abira nuro lang ra. Naway mo mong kamalay. Ano ba yung ari? Bukod masasay mong nobra. Anang kundo to, kung ikaw gatuo sa Ginoo, gapalang gakaw. Kag imong una-unagin pamadan nga pagtiraw, palanggawin imong kaaway. Ha? Sino digi ang gapalang nga sa nang kaaway? Kagrabe ng panudlo ni Lord. Kung may gingi mo, nga marimo kanimo, anang kun bagit? Pagpupus. Ipangamuyo. Grabe si Lord, no? Gimbaliskan na gid sila ngayon ba na? Kita may mga maririmo kita nga ugali. Kung paisugisugan lang, ay, may suga ko ra. No? Pero tungod sa nangko ng Ginoo, ako ang bahala. Kami gina sa may Bible eh. Ako ang bahala, ako ang mabalis. No? Alibog ka sa diyang kulungan Ginoo. Ako dyan gina sa dyan ginagbasa ang Bible. Eh kung sa tayo nga sugong, mama nang gapabaskog. Kag maman mo, love letter, alin sa Ginoo.
Digi jaga sulad na uy, digi ka jaga sulad ang tanan-tanan. Mamandya ang inyong bal nga pinaka the best nga libro sa kalibutan, ang Bible. Tanan makikita mo dyan digi. No? Pero kaysa napabayan talang no? Dapat adik pakikunan na si mong katambi, mabasa kita ng balang Bible. Pag-ara ka mo Bible, magpangayo ka mo lang sa atin mga pastor. May mga dyan sa nanan ng mga tinagutagway. Anang kon padigi, ano ang magiging resulta ang gatuong kay Ginoong Hesus Kristo? Anak ko sa Juan 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Sino diyan kasigurado nga ka mo makaabot? 100. Ara, no? Ara. Pero sa may Bible, ako nga patingin sa may Bible, ay kasulat sa may Bible, nga magagira ko no, may lindol nga mga maarabot. Gaarabot. Matud. Kadyaan ang sulat sa digi, na buhay na walang hanggan, tuturon dan sa naging harian. Kagalangan ito, si nanay, nung lulay, nung nanay, lipay rendan dito sa nang presensyang Ginoo. No? Makula to sa naaroy akan mga bata, kabay pa nga digi magkiritan kami. No? Anakon pagididigi. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi nananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ang kita grapit kay Jesus ran. Ang nato kabay ang doktora po kita sa langan ng Ginoo. Pagbato natin kay Jesus, ang salang ka natin ang amay, alibog ka puti, kaganang nakikita, anang pagiguguma paagi kay Jesus Christ. Palakpakan ta niya ang Ginoo. Angkon gani ang Ginoo, padayon ta nga magiging Ginoo, biski nga ra kita nga mga tao. Pero kita nga mga tao, ara kita gid pulos kung ara ang Ginoo, no? Tungod kung ara si Lord, ara kita ra dali kaluwasan. Sugong kung isip-isipon mo lang kung ara Ginoo, alig sugong kita nang kabi. Alig mahal ang bugas. Tagtiran nga niyan ang bugas. 1.5. At nga pa lang, ang una lang, 900 ang sa kasakugid ang 50 kilos din nga rin. Jadi 1.5 rin. At nga pa lang. Palisod. Tapos, ang tamba lang, hindi na naroon na batunon. Hindi na naroon na bakalan. Ang kupras, mamanra. Ang tamba lang ang danan sa jara, no? Iba-iba. May pinusubro na dan, may milyon-milyon. Pero walig ka barato. Alig budlay digi sa kalibutan, agad madumduman natin nga sa langit, alig ka sadya, at animon la magpadayon sa pagsimba kapag tuo sa Ginoo. Taganang ko digi sa Hebrews sa 11 sa 6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Pag-aragali pagtuo, aragid gali nalilipay ang Ginoo. Sapagkat ang sino mang lumapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Kung gusto natin nga malipay ang Ginoo natin, kung gusto natin nga i-reward, buligan sa bata natin mga pangamuyo, magtuo lagid sa Ginoo. Anakon gani sa may Proverbs, kaluluyra ang tao nga katuusan ng president, katuusan ng kapwa-tao. Tungod ang tao may kamatayon, ang Ginoo na ang kalibutan, ralapakan lang anang siki. Ay, may palakpakan ta na yung Ginoo ulit. Kaganan ko sa Roma, sa 10:9-10, kung ipapahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at sa sampalatayanan mo sa iyong puso na binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. Pakikunanahin nga rin si mong tagipuson, Jesus is Lord. Pakikunanin si mong tagipuson eh. Dan, no? Ang Ginoo ay, si Ginoo Jesus ay Diyos. Nag-alimog ka, powerful ta na. Kung sa time ka, nga nakulban ka, sa time nga, ay, kaharadlok man sa digisulod. Ang dulong.
pagkun lang bala sa pangaran ni Ginoong Hesus, maglayas ka. In Jesus' name, may pakabaskog na tugro ang lagi ang Ginoo. Kagabutang sa may Bible, kung adina ng bata ang Ginoo, dotora anang libo-libo ng mga anghel. Ang pinakamasadya sa may kalibutan nga dya, ang may matod kitagid nga relasyon sa Ginoo. Ang makakundaw nga kundan kaw sa problema, makakundaw dalagan rin si mong tatay. Anang amal ganin ni Pastor, ang Domingo, hindi mo kunod dibdibin ang pagtiraw ang problema. Tuhurin mo kuno, iluhod sa Ginoo, tanan imong nababatsyagan, iluhod sa Ginoo, tanan nga mga pagtiraw, iluhod, pati imong asawa nga parino, iluhodan sa Ginoo. Dagang Ginoo mama na mabulig sa bawat isa ragin kanito. Anak, may pamangkot ako gani ang Domingo. Anak ko, yung pamangkot ko, akon ko na, kung ikaw, may agayan kanimo, sa lingin na rin, no? Ay, pero matutan, may okay lang, Uncle. Si Uncle Ja, ka-testimony. Anang asawa Ja, okay lang no, Uncle, no? Anang asawa, aligmatutong di para sa Ginoo. Tapos tanako no Ja, gapalingin. Tapos, anang asawa, makapot kuno na paidan ta na pa, napayapon ta na pa, nakaunta na, nasikasuta na bala. Agbagutan ako no, nakon, uy, ba man Ja. O, di ba? Pero dapat sa mga asawa, ang kaboy, nito naman kung asa sa lang. Sa langit, bukan rin mag-arasawa dito. Ano rin dito, magkarabugto kita rin sa Ginoo. Tadi ko pala, love your wife. Respect your husband. Sa mga babae. Na, tumakasala korban. Nakondot, ipamangkot ko akong kaiban sa simban. Ingkon ko, akong ka rin. Kung ikaw, may agrapit ka ni mga bukan mo kakilala, agrapit ka ni mo, mapangutang sa libo, paraman mo. Alam ko na Kung hindi, daw ka ni kakilala. Pero Bernard, tapos singulit ko naman pamangkot. Ay kung imong kabugto o kung imong bata, gakinang lan 100,000, ano mong imon? Ano pa? May murat ako pangutang, mabuligan lang. Basi, tungod sa relasyon. Mamanran dan ang Ginoo. Kung kita may relasyon sa Ginoo, makakarapit kita gid anytime. Lord bulig, Lord sugang, Lord agirumanid akong tumalay nga si Marites. Ara di kini Marites no, pasensya lang kung gigamit ko na daw sa kwarto lang na. Ano? Iparapit sa Ginoo tanan nimo paralibugan. Alam ko may mga paralibugan na bawat isa ra kanaton irapit sa Ginoo. Napaki ko na si mo katabi irapit din lang sa Ginoo. Kaganan ko sa Juan 14 sa 6. Anang kuntigi. Araron ni ba nga makabulig, araron ni ba nga way nga makapayan sa langit, kundi si Jesus lang. Tungod si Jesus is the way, the truth, and the life. Kasadya dito na kay Jesus. Sabi palakpakan natin na si Jesus. Ano pa ang kasiguraduhan nga makapayan kita sa langit, pangarwa? Anang kondo to, dapat kasulat sa libro ang kabi aton mga aral. Pakikabi ito na kasulat rin ra. Kablit na, kasulat rin ra. Anang kondi, kung ara kasulat aton aran sa libro nga kabi, ipila kita kuno sa dagat-dagatang apoy. Anang kondi sa may pahayag sa 20 sa 15. Alam ko nigi, at ang sino mang hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa dagat-dagatang apoy. Silangan tagi-digi sa Bible. Lagi Alam ko nigi, at ang sino sa Bisaya lang. Pagkatapos ang kamatayan mismo, kaganang ginaulian, ang mga tao nga napatay, gintilak sa lugar na nagadaba-daba nga kalayo. Kag ang bisan sino nga anak aran ara sa libro, naging listaan ang mga tao nga may kabi nga ara katapusan, gintilak sa lugar nga datong nga nagadaba-daba. Mamanda to ang ginatawag nga ikarwa.
nakamatayon. Alin, lamlang. Kung digi ka mo ang first day, second day, third day, agpabaton sa Ginoo ni pastora kag si pastor. Tungod gusto natin, nga dito sa langit gagharaybanan kita. Dito sa langit niwan, gadayaw kita langit sa Ginoo. Kaya nangamal pagidigi sa pahayag sa 21, sa 27. At hindi papasok doon ang anumang marumi, kundi yaon lamang na ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Basta taraman sa Bisaya. Pero hindi makasunod ito ang bisan ano nga marisna sa panulong ang Diyos. Ang bisan sino nga nagay mo Korean pag ang mga butigon. Ang makakasunod lang tuto ariba kundi ang mga tao nga anak aran nakasulat sa ng libro ang karnero. Nalistan ang mga tao nga may kawi nga ara katapusan. Haliga, sino ang katisting kanindo nga? Para ka mo kalista sa oil spill. Hindi na lang yung tugro ko ba? Ano pa gani? Ano pa gani ang agarabot man? Hiya. Wow. Hiya. Ara ka sa aling sakit mo, di ba? Payuan pa kabay. Kung ara kalista atan aran sa libro ang kaboy pagtawag. Pagkon, ako na rin si Ay. Ang nasululugan niya kan pa kaysa si Isra. Sinuludan ko. Tinawag rin niya, Isra, di ikaw sa langit. Ay, sa impyerno ka. Aroy. Tapos, aroy Lord, daw halya ko ra. Ay, imong tagi puson. Imong ingambal sa ginuwarang pa na palista yung pangaran. Ha? Pakiko na niyo mong katambi, imong aran. Alaman mo ra kung ano nag-spelling? Oh? Hindi, ang Ginoo bakal for that, iambal mo lang na automatic. Lista na yun. Grabe ang Ginoo. Kag hindi pwede magbuting ang Bible, nakasulat sa Bible. No? Kaga nang kundigay, ano dapat ato ni kalipay? Nang kundigay sa Lucas 10:20, gayon man ay huwag ninyong ikagalak na ang mga espiritu ay nagpapasakop sa inyo. Kundi mga galak kayo na ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. Natugali. Dapat i-celebrate mo na, yes! Salamat gid sa mga pastor, nagpabaton ka naman. Ako kung bilangan ko kung kapira ko ron baton, alibag kaduro ron gid. Ay kadami magpabaton nga pastor, kampal ako! Ay gusto ko gid sure! Kapilay-pilay di sa kalibutan. Kisan mapatayan ka ang motor, mapanaw ka. No? Mau kong arasura. Kisan katarapling ang ararano. Nararagabaralis ka rin ng mga kaliro, masasunod dyan din. Gusto ko kita ng makapayan sa langit. Nalampang-lapangan lang ang goal. Uy! O sige lang yung kanta dotong pagdayaw sa Ginoo. Aray, dagdara. Grabe gid ka sa job. Nakon gani, mapili ka tan, dadi nga buikaw. Dadi mo dan piliyon. Tungod sa pagkapatay naton, may luran kita kapirtan siya. At ang lawas ito nabili, kag may kasulang-sulang nga angel ay darwaran, hadis, kunwari digi, bago digi langit, ang impyerno digi. May anghel rin nga kasulang-sulang ka mo, na dadaral karon dito malagi sumay, langit. Dahil digi sa may hadis, sulang-sulangan karang panulay, sulang-sulangan ka sa Satanas. Naku na ito, may kirit-kirit, minapatay. Dumdawanin do, ang muna ko numandan, maman. Naku kung ang tao ko no napatay sa may kaluya, eh, ang istan pa lang ang motor, mga dintin, mga kuwan bala. Nakon, usag, kirit-kirit, patay na to. Mga ragit, muna. Pero nakon, mga ragit ganun din, na kung dani pa lang, mayag sulang rin ka na to, dapat i-anghel. Sulang ka lang mga napatay nga kay Kristo. Gabayog ta ng mamasadya. Arata na nga daw na sugaw nga sa kanila. Sa mga Kristiyano, ang kamatayan, pakinabang. Tungod, miwan, makakaiban ron si Ginoong Jesus duto sa langit. Tadi, nakita rin duto ang mga nakaruna. May pamangkot ako digi kay auntie, kung may kabugtutan ng napatay, minadyan nga rin ko no, nagkiritan sa naroon duto sa may langit. No? Anang kung dyan, ako pan pa dyan kanta.
Ang eternidad, kantaon tanay bala, minantiyon, eternidad, release. Yan. Ang kamatayan, umpisa sa buhay na walang hanggan. Kaso, darwa ang pirilyan. Adin ka dito. Kag, bago ko kita dapat mapatay, ulaman na itong drugid kagisyor na kita mapayan sa mga langit. Alam mo sa Juan 1:12, ngunit ang sino mang tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Pag imbata kita Ginoo, hindi kita gipabayanan. Rapid nga lagi sa Ginoo. Ikaw idang mauuna sa Ginoo tungod bata ko. Katisting ka mo, imong bata, narbubudlayan, nasalang-salang mo lang. Ano? Mga nanay nga mga mabarat, mga tatay, bubuligan mo gid. Pero pakabayang Ginoo nga, grabe ka mapinalanggan. Anang pagpamalanggang Ginoo, birma kasalanan kita pa, kabirging sakit na tanan ng tagipuson, anang pagpamalangga, aragid ka uman. Kita kaysa nagbutan pa sa tinbat, karon, sidsidan ta ka. Oh, ganyan na. Kanan natin pa, babagisugan natin pa. Pero ang Ginoo ka nagkasutil kita, ara kita kaysa nga ba sa Bible. May prayer meeting, ara kita nga attend. May Bible study, mantra. Pero ang Ginoo ara ka umana ng pagpamalangga ka natin. Alibot ka, grabe ka, swerte kita, no? Anakot tingin sa Lucas sa 23:42-43 at sinabi niya, Jesus, ang sa may kanya kalit. Dumduman nindo, may tatlo, may darong kabilog nga manong pamatay si Jesus nga kaiban nga ginglansang sa cross. Ang sa kabilog dito, gabanat amal ka ng ikaw si Jesus, nang pagparan na tayo. Pero ang sa kabilog dito, ang naman sa Lucas na kunay, ang Jesus kung maghari ka rin sa sunod, dumduman mo ko rabi, anang sabat ng Ginoo, dadi nga lagi kay bantakaw sa paraiso. Ibig sabihin si Lord, ararga ko nga, oy, pagpananay, kung siya na yung mga brown, anang kaingin mo lang ang Ginoo, pag kung mga ginanglan mo si Jesus, automatic may wan, mabulig ka na nga lagi ka mo. Dan ang pinakamasadya sa mga bata ang Ginoo. Kadya, no, itagid mismo ang mapilit. Kung hindi natin gusto, magkabi. Sa kabi, wala nga arakang tapusan kay iba ng Ginoo kung sa impyerno nga ang kalayo gadaba-daba nga ang ipon mo rito ka barang gratran sa kainit tapos arakara na papatay tapos si Satanas nga mamanang agtutugan digi ikaw mamanang ka ba na tutugan batang tumba ka mga kung anong iwan ka mo mas masadya, billion natin ang langit. Nako sa Mateo sa 13:41-43, ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala, ang lahat ng gumagawa ng masama. Ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Nababagkarat mo siya makinit. Ngunit, ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Makinig ang may pandinig. Diyan kung basa nito dyan, mga warning dyan. Kapit pa na din, no? Saan dapat magtuo kag magpalistaan ang aral sa Ginoo? Ang sabat, dadi lagi. Kagabutang dyan sa Hebreo 9:27, itinakda sa mga taong mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay paghuhukom. Paiwan, kung araw mo na baton si Jesus.
lugi kagi. Tapos ako di sa 2 Corinto sa 6 sa 2, ngayon ang panahon ng pagtanggap. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Pakiko na na sinong katambi, Daddy Gali. Daddy Ren. Daddy Ren. Hindi rin ang pauriore. Dapat kita ginang mag-decide, kita pa lang magpansin mong sarili, decidido. Hindi ka urun butangan, makamala nga. Ante, uy, testa nun. Bakit? Dapat hindi kita magtindog at magpalista sa ganito. No? Bakit magpalista kay bakit? Si Jesus ang makapangyarihan. Sa Bible kasulat, ang kalibutan, ralapakan lang ang sikip. For than ka powerful, for than ka big, at ang God ka mighty. Abi palakpakan to pag inulit ang Ginoo. Ako naging sa Lucas 16, sa 19, sa 31, ang kwento ni Lazaro kag ang manggaranan. Anang ko na ang nakwento jadi ang good ara. Ang manggaranan nga jakag si Lazaro, ang manggaranan pag gusto gid sa nang kabi, si Lazaro madya duruan ng mga igad-igad bala. Anang last one, gintrata na lang kausan ng mansion ang manggaranan. Ay kung may mumupuno nga maglagpak, pamuro to na, panuslo po na lang siguro ang mga ugat, agad makakaon. Ako, manggaranan no, dapat ito, pwede na pagra ng ano. Dari, para sa nga napatay, ang si Juan, si Lazaro, gindara sa Ginoo, hinipaitan na rito, si Abraham, si manggaranan, gindara dito sa may sa impyerno. Anak ko na ang nalantawan na, naku na, si Lazaro man nato nalipay-lipay, tawag na si Abraham, anak ko. Ang Abraham, kunarabi si Lazaro nga magbulra ang tila, bawi tol sa tubig, ay grabe rin kainit, itong tunglang sakot bibig. Nakunay ni Abraham, hindi rin pwede. Ay alibog ka lang, dalom ang nakapagitan sa buwan sa rakanatan. Hindi pwede nga andyan kanindo makabayan, hindi ka naman. Hindi rin pwede nga andyan, hindi sa langit masaylo na dyan kanindo. Nakunay, ang Abraham, payagi ako lang pinga magbalik dito, agad mabiyang patay. Nakunay ni Abraham. Ang mga tao, ay may mga kabukto tanagal ko nung alima kabilong nga lalaki. Gusto na lang ko no warningan nga maging mayad nga tao dito sa kalibutan. Nakunay, hindi pwede. Hindi pwede nga magbalik ra ng patay. Nakun, tay, anapon, ay nakon, may mga propeta dito nga gawali, may mga pastor, pastor, dugang antar lang. May pastor dito nga magapadumdum kung ano ang dapat imot. Dari ang mga pastor kay murat, abir masasakit kisa naman ang bal, pero alin na sa may Bible, panindagan naman dan. Dengan pasikong pagabot ang time, kami ang kunon. Hoy, ikaw ka, basta Bible, aram ako gining padumdum. May langit at may impyerno. Ang langit sa Ginoo, ang impyerno para kay Satanas. Kagja panindugan tagid, hindi kita gid agayan dito. No? Pakikuna na sinong katabi, hindi ako ginagayan dito. Hindi ako ginagayan dito. Ngayon ka dito. No? Word layron. Matatapos ako ron, no? Pakikuna na sinong katabi, dami na napili ka na kung sarili ka mapayan. May napili ka rin ako. Pili ron. Napili ron. Ako na. May Pare ka. Jabi. Ako, testimony nga dya. Kung bakang conviction ng Ginoo, hindi ko gini-share. Ang bata ko pa, napulong kanidad, grade 5 ako, nalunod ako nanay kag tatay, kagarasan na nakita. November 20 sa nanadura, kag December naman doon no laman, nasa nagali nalunod. Ara cellphone ng tayo nga na to. Kami nga, ng mga nakarapilin, ay tatlo kami, ako ang burak, tapos lalaki ang sunod, tapos babay. Sugo nga man, panilag. Daw naggarat-garat, ang mga tagipuson. Aliglisad gali, ang mapatayan, hindi mo makita, hindi mo malaman, hindi mo ma-sure na napatay. Tungod, hasta nga agbawl, kami nga agbawl, gawulit-ulit lang nga mabalik pa na to. Pag may tricycle nga magpayansa ng balayamon lola, ay medyo liblib nga lugar na to. Gandaralagan kami. At meron na di mama, gabot sa naran. Pero, bukod, daroy-loy lang ang mandaga,
Tapos kakondruman nga, kabe natabukan na ka. May makita kami nga mga pictures sa daloy nga daloyon, ama nababat siya gan. Aroy, nagtiklalob siguro na to. Ano ka ba na to ang natabo? Kananda. Gawa ka na rin kailangan na napangisip, nga agsarakit rin naman ano. Tapos, alam mo nindo, kung ginakaingitan lang din sa kalibutan niya dyan. Para ko naingit mo alig sa dya, o ano yung mga bagay din dyan. Akong ginakaingitan, ara ko ginikanan. Nga sa graduation ay mag-graduate ako ron ng grade 6. Alibog ko na ko ginato, kusmod ako gid. Daw na ko gid nalilipay. Pero, nanangas ko ba ni Pastor Boyet, si Pastor Elena, magpastor ka. Agag-advise ka na ko, anak ko nay, ay, magpabaskog. Ay, gabi, yung ako nulo, daw ang madalagan no to. Kasi kung balaga si Pasima ko ron ng lata sa plaza, doon po na to ron na ng ano, eh sige lang ka ng buyog, tapos nabablang po ako bala. Nakon ay, magpabaskog. Ay, yung padang guro na to nga, nalunod ragid, agtikulubang ano, asarakaya, ay grabe ka duros papay sa managatan. Magpamilya sa nangagasrakay, kag midarwa sa nakaka batang adara, at sa kabilog 1 year old, at sa kabilog 4 years old. Dato sa daw. Ano ko, pagpabaskog, maginawa ko na yun. Ayan ang ambal. Kung magpadayon ka sa Ginoo, pagkiritan ka mo sa langit. Kumanda to ng konta na ko. Kagtadi katindog ako tadi sa inong tungak. Mapadumdum sa bawat isaragid ka nito. Kung ako, aray, pabayanan ni Jesus ang may stand ako pa. Nagasta dadi dyan, tanaga-support ka naman. Hindi nakamura pabayanan kung maging matutong ka mo sa pagservice sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Napakabay ko ang tanan sa pagtindog.